Bilisan mo nga! Upo ka dun. Babe, sino to? Kapatid ko, sinundo ko galing probinsya. Dito na naman binato sa akin ng lola ko at di na daw nila kayang alagaan to dun. Sakit na naman sa ulo, babe. Wala naman sigurong problema doon. Kapatid mo naman to. Tsaka, mas maigi nga, marami na tayo dito para hindi lang tayo dalawa yung laging magkaharap, di ba? Hindi ka ba nauumay minsan? Masaya na ako na dalawa lang sana tayo dito eh. Binigyan na naman ako ng sakit sa ulo, sampid na naman to, palamunin. Pag-aaralin ko pa daw. Hindi naman yun big deal. Alam mo, pag-aaralin mo, ibig sabihin, makakatulong ka sa kanya. Tsaka para naman yun sa kinabukasan niya. Sa kinabukasan, napakatamad nga nito. Kada usap namin ng lola niyan, ang daming sinusumbong, puro bulakbol, kung saan-saan pumupunta. O ano, di ba mangmang ka? Wala kang pinag-aralan, kaya gusto mo dito mag-aral? Ano ka ba? Hindi naman natin alam, di ba, yung dahilan, bakit siya ganun. Siguro, ang ginagawa niya lang yung dahilan para mapalapit sa'yo. Kaya ito, siguro dito naman magiging matino na siya. Dagdag gastusin nga yan dito sa bahay. Ako pa nga sumagot nung airplane ticket niyang papunta dito. Ano, Eko? Dito ka natitira. Ayusin mo ugali mo dito, ha? Ayoko ng pabigat dito. Opo. Sige na! Ayun yung kwarto mo, malapit sa CR. Ano ka na? Isa mo, bagal-bagal ka. Ano ka ba naman? Kakarating lang ng kapatid mo, dapat wini-welcome mo. Hindi yung... I-welcome mo ang swerte. Malas yan! Pabigat! Saan na naman ako kukuha ng ekstrang pera para sa dagdag gastusin dito sa bahay? Dadagdagan na naman tayo ng palamunin. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Kalat na naman ang CR. Hoy! Gising! Gumising kang gunggong ka. Gumising ka. Bakit po? Ang kalat ng CR, patulog-tulog ka na naman dyan, ha? Iniwan mo yung timba, nakatiwangwang, ha? Tapos yung tubig bukas pa, halika ka dito, bata ka. Ha? Halika dito. Ha? Kita mo yung mga gamit ko? Yung pabango ko, yung panlagay ko sa buhok? Ginamit mo, no? Ha? Nakakalat eh! Ano? Tapos etong toothbrush ko, nandito na sa lamesa. Andun nakalagay yan eh. Ano? Pati to ginamit mo? Ha? Gusto mo toothbrushin ko yung mukha mo? Ha? Ha? Lahat ng kalat ha? Linisin mo. Meron pa yung ihi ng aso sa labas. Linisin mo ha? Opo. Bill distened care po lito is per. Eko! Hello po. Naririnig kita. Nagtatry kang magbasa? Opo. Baka pwede kitang turuan kung gusto mo. Ate, baka mahirapan po kayo. Hindi po ako marunong magbasa eh. Ano ka ba? Teacher ako. Sa school nga, sa loob ng isang classroom, meron akong 60 na bata. Ikaw pa kaya na isa lang? Kayang-kaya kitang turuan. Naku, ang bahala. Oh, nasan ba yung binabasa mo? Oh. Ayan po. So ito, hindi yan listened. Listen. Okay? So, isa-silently natin siya. So, sasabihin mo or bibigkasin mo to na listen. Ikaw nga? Paano po ulit, ma'am? Listen. Listen. Ba't mo tinuturuan yan? Babe. Gusto ko lang tumulong sa kanya. Kasi,
nagtatry siya na magbasa kaso hindi tama. Babe, sinabi ko na sa'yo, huwag mong pag-aaksaya ng panahon si Eko. Gusto ko matuto siya ng sarili niya. Paano siya matututo kung siya lang mag-isa? Umaasa na naman yan sa'yo. Ako yung nag-volunteer na magtuturo sa kanya. So, huwag mo akong pakialaman. Huwag mo nga ang pag-aksaya ng panahon si Eko kasi nga kahit anong turo mo dyan, hindi naman pumapasok sa kukote niyan eh. Gunggong yan! Mangmang! Friends, bago matuto yung tao, nagpa-process yan. It takes time. Hindi ora-orada. Naiintindihan ko yung mga kagaya ni Eko. Kaya sana ikaw din, umintindi ka. Lalo na kapatid mo siya. Naiintindihan ko, Eden, na bobo yan. Naiintindihan ko na tanga yan. Walang bobo, walang tanga kung tuturuan ng tao. Kaya nga tinuturuan ko siya, matuto siya, magsarili siya. Turuan niya yung sarili niya. Tingnan mo, pati damit ko, sinusuot niya pa. Gamit ko, pinapakailaman mo. Eko. Tsaka Eko, bakit mo pinapakailaman yung mga libro ko? Ha? Hindi naman ito yung dapat pagpraktisan mo eh. Di ba may sarili kang gamit na dinala dito? Ha? Ano ba? Tama na. Nakakasakit ka na. Hindi naman to pang-aral eh. Ba't ito yung binabasa mo? Bobo ka talaga. Hindi naman yan nanakawin. Ibabalik naman yan. Wala namang patutunguhan tong usapan na to. Sige na. Ako nang bahala kay Eko. Bibilhan ko siya ng mga bagong gamit pati libro. Pagpasensyahan mo na ha. Ganun talaga yung kuya mo pag mainit yung ulo. Lalo na napipressure din siya sa trabaho niya. Okay lang po yun, te. Tanggap ko naman po na bobo ako at walang pinag-aralan. Ano ba? Hindi ka bobo. Andito nga ako tutulong sa'yo kasi alam ko may potential ka at madali kang matuto. Kaya mo na yung kuya mo. Oh, sige na. Mag-release muna ako para maghain ng pagkain. Tanga ka talaga, Eko, no? Sabi ko hindi yan yung map na gagamitin mo. Map pang ihi ng aso yan eh. Di mo talaga ginagamit yung utak mo, ha? Hindi ka marunong makinig sa akin? Sinabi ko na kanina yung sa kwarto, di ba? Ha? Sinabi ko na yun, di ba, sa kwarto? Gusto mo sapakin ko yung mukha mo, ha? Sisigmuraan na kitang bata ka eh. Napakatanga mo talaga eh, ha? Kuya, tama na po Napakatanga na. mo, ha? Nasaktan na kayo. Ano ba? Tama na, nasasaktan yung bata. Bobo yan! Sinabihan ko mag-map. Kinuha yung map pang ihi ng mga aso, ang panghina ngayon ng sahig, Eden. Eh bakit? Sinabi mo ba na iba-iba yung map dito? Di ba hindi? Ikaw yung bobo. Hindi mo kayang turuan tong kapatid mo. Tuturuan mo? Eh hindi nga natututo. Kahit anong turo mo, sayang lang yung oras kasi walang pumapasok sa kukote niyan. Paano matututo? Eh puro kasigaw. Puro panlalait yung pinapamukha mo sa kanya. Hindi mo naman kausapin na mahinahon, di ba? Mahinahon? Kahit anong mahinahon, kahit anong turo mo, kung bobo yan, bobo talaga yan. Masobra ka na. Ganito na lang. Para hindi na to ma-stress yung kapatid mo. Kami na lang yung hihiwalay sa'yo. Maghiwalay na tayo. Ako na mag-aalaga sa kapatid mo. Tara na. Alam mo, Eko, nakaka-proud ka.
Talagang malaki yung expectation ko sa'yo na makakapagtapos ka ng pag-aaral. At ito na nga yun. At ang kagandahan pa, naging top 1 ka sa klase niyo. Maraming salamat po, te. Hindi nga po ako mapupunta dito kung di dahil sa inyo eh. Ano ka ba? Maliit na bagay. Tsaka masaya ako na nakatulong sa'yo. Alam kong malayo pa yung mararating mo. Kaya ngayon nandito tayo sa restaurant para i-treat ka. Sige po, maraming salamat po. Sige. Waiter! Order na po sila, ma'am. O-order po kami. Eko? Kuya, Eden? Graduate ka na? opo, salamat po sa tulong ni Ate Aiden. Congrats. Galing mo pala. Di ba sabi ko sa'yo, it takes time na matuto yung isang tao. At pinabilib din ako ni Eko kasi nagpursige siya na makapag-aral at makapagtapos. Kaya ito na ngayon yung bunga ng pagsisikap niya. Di ba ang sarap sa feelings kapag alam mo yung isang tao na tinulungan mo is nagsikap din para sa sarili niya. Galing mo pala, Eko eh. Tignan mo, graduate ka na ngayon. Sinong aakala na galing ka lang probinsya, pero nag-aral ka at nakagraduate? Pasensya ka na rin pala sa mga nagawa ko sa'yo noon. Sobrang pinagsisisihan ko nung araw na umalis kayo ni Eden sa bahay. Sobra akong nalungkot. Hinanap-hanap ko rin kayo. At sana dumating din yung araw na mapatawad niyo ako. Eden, sorry din kasi nadamay ka sa lahat ng init ng ulo ko. At naging padalos-dalos ako sa mga desisyon ko na ginawa kay Eko. O siya, sige na, tama na yung drama. Mag-order na kami kasi tapon si Eko eh. Hindi na. Huwag na kayong umorder. Lahat ng bestseller namin dito na pagkain, treat ko na yun sa inyo. Lalo tapwang ka daw pala, Eko. Para naman kahit papano makabawi si Kuya. Maraming salamat po, Kuya. O siya, ayusin ko lang yung order nyo, ha? Sige.